Ako pala si Second Lieutenant Retired Lucio P. Claramon Jr. Ang angga ko John, kahit sa ang lugar. So itong kwento ko nung natapos na ako ng 21st Special Forces Company by 99, na-relieve ako, papunta ako ng Basilan. Pagdating ko sa Basilan, ang company commander ng 24th Special Forces Company, si Sir Andrew Bacala. So pagdating ko doon, grabing gulat ko kasi matapang talaga si Sir Bacala. So pagdating ko doon, nagsunod man ang message niya mag-basic ako kasi sa una di man ma-promote o maskin SF graduate ka, unya kay basic, madilid ka sa promosyon. So nasunod man ang message nga mag-schooling ko ng basic, pinatawag ko ni Sir Bacala, pinagalitan ako. Ginawa mo kami, Clara mo ng bakasyonan. Kilala kita, kailangan kita, bakit alayasan mo naman ako? So, nung natapos magpinto si Sir Bacala, Sir, pwede makasagot? Go ahead, sabi niya. Ang sabi ko, Sir, hindi sa iniwasan kita. Noong nasa 21st company ko, Sir, nagpa-program ako, Sir, ng schooling sa basic para sa promosyon. Hindi ko alam, Sir, pala, nadala sa taas, Sir, inapruban, ngayon lang bumalik na mag-schooling. Di bali, Sir, 3 months na yan, Sir. Pagtapos, Sir, babalik ako dito, magserbisyo ko sa'yo. Pangako mo yan? Yes, Sir. Sige. Nung natapos ako mag-schooling, nakagraduate ako sa 79 nga student, top 8 ako. Nakita ko pa rin doon ng Special Forces sa school ng Aurora Zamboanga del Sur, yung Basic Skill Department nung panahon ako nag-spoke, si Captain Himalen. XO siya sa First Division school sa Training Doctrine Command. Doon ako nagulat, pagdating ko doon, biglang sumigap. Nandito ka na naman. Kalaking tao rin, Sir Himalen. Schooling ko, Sir. Sige. Hanggang doon, pag schooling ko, nakilala ang Special Forces kasi tuwing gabi, ipapatawag ko ni Sir Himalen, pag-report ko doon, magturo pala ako ng classmate ko o map-reading yapon. Grabe. Sa 79 nga estudyante, ang nag-volunteer mag-carpenter, 20 plus. Dahil sa map-reading, matakot. Sa una Diyos, nakatulong ako ng marami doon. May isa din na tinulungan namin ni Sir Himalen kay di na agin makapasar-pasar. So ang ginawa namin, nung nag-exam na ng map-reading, nandun siya sa likod, nagdala ng papel, bond paper, ipinalit niya doon sa answer sheet ng estudyante. Sa likod ako duman, kinuha ko yung question sa answer sheet ng estudyante, dinala ko sa barracks, doon ko nag-solve. Ako answer. Pagkatapos, ibinali ko doon, likod daw dumaan, si Sir Himalen, gumanyan yung kamot sa likod, doon ko ilagay. Paglipat sa instructor, palitan ni Sir Himalen, nakapasar yung estudyante, classmate ko. Ang sabi ng estudyante yung classmate ko na yon, Met, wala ko ibang may tulong sa'yo, Met. Pag nag-graduate tayo, bisitahin mo ako sa Basilan, sa bahay ko, ay magpapasalamat si Mrs. at saka yung anak ko dahil tinulungan mo ako. Okay lang na. So pagka-graduate, nag-graduate ako ng top 8 sa 79 student, balik ko sa Basilan, doon na, umpisa ng trabaho. Pagtrabaho namin ni Sir Bacala sa Intel, maganda ng development ko, pero sa kasamang palad, pagdating ko nang magtutumas na nakaumpisa na akong develop, na-relieve na siya kasi tama na yung pagka-CEO niya ng 24th company. Ang pumalit si Captain Bautista. So pagpalit ni Captain Bautista, hindi man ako ganong kilala niya, maganda yung trabaho ko. Kasi duty, escort. Nung balikatan, year 2000, 2001, umpisa ng balikatan kasi magulo ng Basilan, may galing ng regiment. Nakita ako. So tinanong ako kung anong position ko. Sabi ko, position, attention, sir. Yung totoo, yes, sir. Sige, akong bahala sa'yo. Kinausap niya yung first sergeant namin si Master Luis at saka yung XO ko. In-endorso na naman ako na marunong sa Intel. So, nangyari, pumayag man si Sir Bautista, sinabi ng CEO ko na, kaya mo ba? Ako, pagpatrabuhin mo ako, sir. Pero iba ako magtrabaho, sir. Pag ako magtrabaho sa Intel, sir, ikaw lang at ako, sir, wala na iba. Kasi mahirap ang Intel, sir. Natrabaho ako, tutulong ako sa sir, pero tayo lang mag-usap, sir. Wala na ibang daanan ng report ko. Be sure ka? Yes, sir. Sige, pisa ka magtrabaho.
Nung nagtrabaho na ako, nakita ng development, wala pang isang buwan, may asset na ako. Inutusan ko na mag-Abu Sayyaf. Inutusan Mo nga Abu Sayyaf. magdikit sa Abu Sayyaf. Para, kasi yung Abu Sayyaf, dyan man nagpalibot sa Kumalarang, paikot-ikot dyan sa among headquarters. Paikot-ikot lang. Yung magkukupra doon, may tapahan ng niyog, yun ang nilipitan ko. Dinil ko siya na gusto mo maging kapgo, walang training, ito lang trabaho mo. Kasi ang Abu Sayyaf dito man dumadaan sa'yo, di ba? Pinakababa 7. San babawas Kumalarang. Dikitan mo lang yan. Pag madikitan mo na yan, walang ibang magreportan kundi ako lang. Kahit sinong sundalo dyan, huwag kang lalapit. Sa akin lang. Kung magkasundo tayo, may kinabukasan tayo. Ang usapan natin, pag ma-enkwentro yung 7-5 na yan, automatic mabuka, walang trini. So, sige, yun na. Nag-umpisa na ang trabaho. Ngayon, report na siya. Lumapit na yung Abu Sayyaf. Sabi ng Abu Sayyaf, Brad, pwede mag-utos sa'yo. Bilan mo kami ng ito. Ito yung lista, ito yung pira. Nangyari, paglabas niya, dumaan sa akin. Sa labas ng headquarters namin, may nylon ako, paputang kubo ko. Hila niya yung nylon, magre-ring dito sa akin. So alam ko nandyan siya. So gapang, papasok siya sa, malapit sa headquarters namin, doon sa, magyugyug siya ng nylon, gabi. Punta ko doon, bakit? Ito, pinabili sa Abu Sayyaf. Sige, yung lahat na bilhin mo na yan, resibuhan mo. Yung pamasahe sa akin. O ito. Pasok na siya. Bili na. Sa pagbalik niya, sabi niya, sundan mo ako para makuha ako. Huwag. Si positive to, huwag. Anong sabi? Basta, dyan kukunin sa tapan ko, ayaw. Maro yan. Pagdating mo dyan, nagpapunta ka dyan sa tapan, may naghapa na yan doon sa distansya, tinitingnan ka kung may nagsulog na sundalo. Kung nakita kang may sundalo nag-operasyon, ikaw nag-report. So, ang puntang mangyari sa'yo, hindi ka din nila patayin, hindi ka na pagpabantayin itong niyog na ito. Palisin ka. So, sumunod sa akin, huwag matigas ang ulo. Nahala, sige. Pagdating niya doon, dumating siya ng mga alas 10 ng umaga, alas 4 ng hapon, dumating ng Abu Sayyaf. Kinuha na yung pinabili. Mangod, dyan lang kami sabi ng Abu Sayyaf. Ngayon, nakuha na yung pinabili. Punta naman siya sa akin. Sabi niya, sayang, inabangan mo ako, makuha mo sana. Huwag natin na maganda na yan. Makinig ka lang sa akin. Kukunin natin yan, ubusin natin yung grupo na yan. Basta susunod ka lang. So, nangyari ngayon, sunod, lumapit na. Lumapit uli. Hiram ng kaldero, galon. Ang toro, dyan na naman. Lapit naman siya sa akin uli. Usap naman kami. Kako, para magkaintindihan tayo, yung tinuro, dandahan mo, gapangin. Kung nandoon talaga siya nagposting, kaya kung nagduyan yan, makita mong tinalian. Medyo malinis din yung area. Pero sabihin ko sa'yo, wala yan dyan. Tinuturo niya nandoon sila para kung magsumbong ka ng sundalo, doon mo poperiton. So, ikaw yung mahuhuli. Lugi ka. Sayang yung trabaho natin. Tiis lang. Darting yan. Kasi kung mag-alaga ta ng ganyan na tao, parang nag-alaga ta ng baboy ramo. Ang baboy ramo, pag kumakain sa tanim mo na mais, kamuti, pag barilin mo kaagad yan, totoo yan. Hindi yan hindi na yung babalik matagal na panahon. Maidlas siya. Mag-ilas, hindi na lalapit yan. So ito lang, tis. Darating ang panahon, magpapabili yan, lista na lang, walang pira. Diyan na tayo. Sige, sabi niya. Sige, ikaw masunod. Hindi umabot ng 1 linggo, lumapit, magpabili. Wala nang pira. Diskartihan mo kami. Sa may-ari ng lupa nito, basta kung kahit saan ka diskarte, mabili lang to. 25 kilos na bigas, noodles, kape, asukal. Bawal man sigarilyo sa Abu Sayyaf. Tuyo ng
bulad pa sa Bisaya, lapit siya sa akin. Ito na, pinabili na ako. Ito na, ang hinihintay natin. Malapit na tayo dito, maka-income. Sabi niya, bahala ka. Saan ibili ito? Hintay ka. Wininta ko. Kulang-kulang 2,000. 25 kilos, barato pa noon, year 2001. 2002, barato pa noon ng kwan. Sige, akong bahala, hintay ka. Kinapitan ko na yung CEO ko. Sir, ito na sir, oh. Mr. ng Abu Sayyaf, sir, itong bilhin, walang pila. Baka hindi totoo yan, Clar. Sir, hingin ako ng tulong sa sir, yung bigas, kasi 25 kilos, sir, baka pwede makakuha sa co-op. Kumuha ka lang doon ng 5 kilos. Sige sir, sa akin yung 20. Para masolusyonan lang ang sinulat sa Abu Sayyaf. Nung nakumpray namin lahat yun, sinama ang resibo, hinatid niya, sabi niya, sundan mo ako, huwag. Basta sumunod ka lang sa akin. Hindi pa yan. Hintay-hintay siya doon sa tapan. Kinuha. Ang size ng hapon. Sabi, dyan lang kami kumakain. Pero yung galon niya at saka kaliro, hindi pa siya nauli. Balik siya, sabi niya, kailan pa ba? Sayang na to, kako, makinig ka lang. Huwag kang magmadali. Kasi kung sundin ko yung plano mo, ikaw yung madidisgrasya. Ikaw yung nalagahan ko, kaya makinig ka talaga. Sige, sabi niya. Noong pagkuha sa pinabili na walang pira, turo naman, dito naman banda. Sabi ko sa kanya, gapangin mo dandan, bawala dyan. Pero sa palibot ng turo-turo dyan, pang-apat na yung naturo, wala kang nakita na may daan ng may mga litag sa langgam. Sabi, mayroon, saan banda? Dyan banda. Sabi niya, papuntang Kumularang, pababa. Yan, dandahan mo dikitan. Gagapangin mo yan, pero kunyari kung makitaan ka nila, magtabas-tabas ka lang. Pero ang pinaka-dabis yun, huwag mo munang hanapin. Chance na yan, kasi sa sunod yan magpabili, dalhin ka na dyan sa kampo nila. Doon na tayo makalamag. Sumbong siya sa chief ko ni Master Bandibas. Nagito ko niyan, ayaw makinig yung boss ko. Di sabi ni Master Bandibas, bakit doon? Positive na doon, bakit ayaw? Kako, relax lang Master, hindi kayo ang nag-develop, hindi kayo ang nagastos. Sarili ko to. Pakita ko sa inyo, marunong ako magtrabaho. Kasi sabi nyo, intil ko, marunong ako, ipakita ko nga gaano ko ka marunong. Ala, ikaw man ang plano dyan dong. Pero sayang ako, huwag nagbagsayang Master, sundin nyo ako. Magagalit ako pag salubungin yung plano ko. Pag mag-harvest na tama, Master, ibig sabihin, luto na yung kanin, pwede nang kainin. Yan ang sabi ko sa chief ko. Di, ala, sige. Pero parang galit siya, usap lang siya, sabi ni CEO, pabayaan natin yan, gastos niya yan. Hintayin natin mag-go siya. Tuloy. Pagsunod pabili, yun na. Sabi nung bata, pag humagbili, sunod niya. Sinama na siya. Nako, nandoon sa dulo-dulo nga pagbaba, barangay Kumularang. Nandoon, nagduyan. Nakaabot siya doon. Grabing saya yung bata ko na yon. Ito na, sabi niya. Punta, alas 12 ng gabi sa palibot ko sa headquarters. Yugyug na naman yung nylon. Lumabas ako. Bakit? Positive na to. Alam ko na. Yung sinabi mo pala na may mga litag, ito na. Nakarte ako sa duyan. Ilan sila? 5. Sabi niya. Si Abu Black, si Adong Tayong, si Munib, basta maraming pangalan sabi niya, 5. Anong baril? Isa ka BB M23, BB Armalite nga may M23, 2 ka M14, 2 ka Armalite. Sige, tayo na, gapangin natin. Huwag. Sabi ko, doon nagalit ang bata. Pati si Master Bandibas, huwag. Bakit ba? Ganito, last. Pumasok ka uli doon, be sure nga kahit magpikit yung mata mo maglakad, mamemorize mo na yung daanan. Then pag dating sa duyan, sa ginaduyanan nila, kailangan makakadikit tayo doon na hindi nila malalaman. Tactical nga movement, at least memorize nimo nga. Kahit delay mo wala ng ilaw, gapangin mo man anong lakad, memorize mo nga makadikit tayo doon. Dikitan natin sila. Grabe na ito. Last na. Pag magawa mo, ito na. So, nangyari, sinunod. Pagbalik niya ng gabi, kako sir, ito na.
Pwede na kainin. Luto na, sir. Bukas ng umaga nyo, bukas na ito ng gabi pasukin, sir. Bakit? Pagkabukas ng umaga, sir, hindi ako sasama sa lakad dito. Kasi kung sasama ako, sir, baka magsayang yan, sir. Bakit man? May time, sir, bababa yung mga tao na yan, sir, alas 6 o alas 5 o alas 6 hapon, bababa doon sa kabayan sa Kumaral, sa kamag-aanakan nila. Akit nandito, sir, tuwing umaga, alas 5 o alas 6 sa umaga. Matapat pagkapang yung sir nga wala dyan, useless. Sabihin nyo, sinungaling ako, sinungaling yung bata ko. Sumasayag. Itong suggestion ko sa inyo, sir, Master Bandibas, kayo mag-operate. Bukas ng umaga, upo ako doon sa Kumalarang. Kaibigan ko man lahat yun, sir, kahit Abu Sayyaf, kasi marunong man ako magtausog. Marunong ako magdala. Ay, kaibigan ko doon. Kuya John, bakit nandito ka? Masyal lang. Pwede mo masyal. Oh, sige. Mamaya, magpukot kami ni nanay. May Bisaya mo may pukot. Magmukot kami para pang-ulam. Sige. So, malaman ang Abu Sayyaf na yun na 5, nandoon ako. Hindi na yung bababa pagkagabi. So, maghapon, maggabi ako rito. Pagkagabi, sir, umpisan nyo ng alas 12. Malapit man lang. Mula sa campus, sir, walang isang click. Dahil alam ng Abu Sayyaf na sundalo ka. O, alam, sir. Alam lahat. Alam ng kamag-anak niya doon, pero marunong mong ipagkaibigan. Pero ang parents ng mga Abu Sayyaf na yan, sir, kinausap ko na pwede ipasurindiron. Ama, ina, na, giadto niya, niingon man nga, mabaya daw sila magbuno, musukot daw sila nga magbarilan kami kaysa magsurinder. Niingon ko nga, matay ma, sakit kayo, kapwa Pilipino, magpatayan ta. Pero ingon niya, sa trabaho mo man, John, yung sundalo, mag-ingat ka. Kung mag-abot man kami, so sana huwag kang madali. Kasi silang masama, anak ko yan, pamangkin ko yung iba, masama mo sila, kausapin ayaw, bahala ka na, mag-ingat ka. Salamat ma. Kung sakali man madiskrasya, mag-abot talagang sundalo kana sila, kung may madiskrasya, wala tayong problema. Mahal kaya po nita, bagay ta, may problema. Sport. Ganon yung ano, Master. Ganon ang deal ko, sir. Basta, ina pa ka, ama pa kita. Kung mamatay man yan, kung ako sa trupa niya, naapa ko, dahil ihatid ko dito na ang bangkay. Hindi ba kayo magalit? Hindi. Kasalanan niya, kausapin namin magsundir. Ayaw man. Wala, sige. So, ang plano ni CEO, sabi ko, pasukin yung mamayang gabi, iikot ako. So, ang nangyari, nakamonitor ang Abu Sayyaf nga nandun ako sa barangay, hindi na bumaba. Ang guide kay memorize niya lahat, saksi pa yan, nakasama yan noon si Pierce Balambaw, sir, nung nagkaraan na yan. Wow, ilang metro na? 60 meters pa, sir. So, hanggang 40, 30, pag sabing 20, kuwan tactical na. Pag sabing 10 meters, skirmish sa dandahan. Nako, nagduyan ang 5, gagandang tulog. Alas 4 ng madaling araw. Pumisyo ng mga trupa kasi tulog na tulog eh. Biglang may sumigaw nga korporal nga, magsurindir na kayo, sundalo na kami, doon na. Pag sigaw na yun, nagising Abu Sayyaf, binigwasay na. Yung guide, pinag-barilan ko man ang garan, siya yung nagbaril ni Abu Black. Tinamaan daw niya, pero sabi niya hindi namatay. So, ang nakuha sa trupa, 2 patay on the spot, ang 2 nalaglag sa pangpang. Pero may tama na. Pagdating doon, hanggang lost blood, namatay. So, 4. Ang problema ngayon, nakuha baril 3. So, ngayon, nung tapos ng putukan, akyat na ko. Sabi ng mga meg, tanang intel ng kaibigan ko, may putukan ka ko, trupa siguro. Baka nag-abot lang. But alam mo ba yung may kuwan dyan? Kako, medyo. Pero hindi alam ng mata ng intel nga, nakadikit na ako. Sila, magkakansaw sila sa akin, sir, yung mga intel kasi wala akong alam. Intel na walang alam. Pero hindi ako nagsasalita na napakaganda ng development ko. Kasi baka bulilyaso. Umikot na ako. Pagdating ko sa headquarters, nandun yung 4 na patay, nagyayabang yung kabgo kasama sa operation, sir. Ben Bueno guide di Sir Claramon. Sabi kong 4 metro yan lang Abu Sayyaf. Pagdating ko, yung salita sa kabgong guide ni Sir Claramon, gumanyo nila lahat ng intel. Kinanyang ko yung kabgo. Putang ina ka, tumahimik ka. Tamo ka, sabi ko, sir, ipaambak yung bata kasi tinago ko man sa kubo na, sir. Ipaambak yung bata, sir, ihatid ko. Hinatid ko yung bata. Nagkwentuhan kami, sir. Hatid sa bahay. Bakit may nakatakbo? Tapos 3 ng baril. Sabi niya, si Abu Black ang nakatakbo, sir.
Sabi nung mga intelligent doon, yung isa doon namatay si Abu Black, sabi niya, saan ka maniwala, sir? Sa kanila nga puro kwento, samantala pinaabusayip mo ako ng sobra 1 buwan? Samahan ko lang yung abusayip na yun para makuha natin. Sino bang paniwalaan mo? Ako nga, tama. Sige, hulihin natin si Abu Black. Buhay man o patay. Kaya mo yan, sir. Basta ang takbo, papunta doon sa Kumalaran. Sige, dumikit ako sa Meg. Ako, badihan niyo ako, nag-isa lang ako. Hanapin natin si Abu Black. Pagdating ko sa Kumalarang, sir, sumalubong yung mga bata. Sir, masuk na abutan niyo si Abu Black. May rin. Pagdatong sintrupa mo siya na upilit kaina, sumuksok dito kaning kadamuhan. Hindi kuan siya, hindi man alam, sir. Nasaan nga siya? Nasa bahay ako. Sige. Sabihin mo sa tatay ni Abu Black, mamayang gabi, puntahan ko siya, kausapin ko para ipagamot. Na sige, sir. Sabihin mo kung pwede ba, then papuntahin mo yung tatay at sirtuhin ni Abu Black dito. Dala ko yung isang Abu Sayyaf na surundiri ko na, sir. May kasama na ako surundiri. Yun nagagayad sa akin kung sino yung lalapitan ko eh. Kinausap ko yung tatay na sugat man si Abu Black. Maliit lang, sabi niya, gamutin natin. Huwag kang mag-alala. Ako wala, ligtas yan. Tingnan mo yung hindi sumunod. Anong nangyari? Patay na yung 4. Sinabi ko pa surundirin, ayaw. So, no feelings kita. O sige ba? Pagdating doon, nakaana man sa BBR Malite, ilan yung bala? Yung bala ng BBR Malite, 2 magasin na lang na tag 20 rounds. Tapos yung to-train niya, 4. Pag nakahawak ng ganun, sabi ko, pag makipag-usap kong kuwan siya, huwag mo mag-alala kasi nasa dikit mo ako, pwede ko ganyanin na lang yung baril na hindi niya makabaril sa akin kasi walang lakas yan, payat na yan. Payat nga masyado, sabi niya. Sige, ganda ng pagpunta doon. Ito yung tutulong siya magpagamot. Siya ba yan? Ganyan ko na sila ko yan. Iba na kita ba? Paubatan na kita doon ako doktor. Ay, hindi ta kakilan. Binira ko yung sa Abu Sayyaf. Mao na ba yung kuya na mo na kato? Kuya na ba nato na? Kaya muna nagtabang sa ko. Ingon din ang Abu Black. Ana, marayaw hati, ikaw. Tambok na ka ako, kayo kulang sa biyan. Kulang sa kaon daw si Abu Black. Anong sabihin nun ba, sir? Anong sabihin na? Kulang sa kaon. Siya daw, kayong payat na siya, sir. Payat na siya masyado, kulang sa kain. Yung kasama niya, una nag-surrender, tumaba na. Sinalagahan ko man. O, tingnan mo ako, sabi nung, yung kasama niya. Sumama. Pagdating doon sa ito, ikwento ko talaga na totoo ito. Paano ko kinuha yung utak ni Abu Black? Pagdating doon sa Sipaos, nakihiram ako ng Sipaos ng MiG. Nag-alyansa na kami ng MiG noon, sir. Ngayon, hindi sila lalayo, hindi sila makatulog kasi si Abu Black, hindi po ko kinuha yung BB-23, sir. Nakaganyan siya parati. Tinatabihan ko lang. Kaya pag ganun-ganun yung mga trupa, sir, ayaw makatulog. Hintay lang kayo. Sabi ko, nakaisip ako, yung Beta noon, sir, yung Betamax noon, sir, di ba, cartridge. Inutusan kong isang bata ko nga, mag-upa ka ng cartridge na yung bold talaga. Halimbawa, 2 babae, 1 lalaki. Para mabuhay ito kasi nakita ko warsek sa sir sa enkwentro. Ako, pwede ka magbiyan? Ana di pwede, magalit si Tuan. Di na siya pwede magkipag-sex sa babae kasi magalit yung commander niya. Wala mang makapagsumbong doon. Sabi niya, basta dili. Ako, sige, i-play. Pag-play ngayon, nakaganyan yung bibirmat niya. Nung nakita niya na totoo na yung jirjiran, pagtingin niya gano'n, di na mamilo. So, sabi ko, ito na. Nung medyo makalate, sir, inop ko, kako tama na. Siya na nag-alis. Tapusin, ubusin. Tapusin daw yung manonood ko. Ito na. Kako, para maganda yung pagtingin mo, yung baril mo na isipin natin siya, ikaw nang bahala, doon na. Makatulog na yung mga tropa kasi binigay na yung baril niya. Yung kusang loob ng taga niya ibigay, hindi ko pinilit. Nung nakatapos na siya, sabi ko, maligo ka muna. Para mag-hire kita ng chicks. Pag-umaga naman, tumawag na ako ng CEO ko nga, sir. Nandito na si Abu Black, sir. Isang baril lang, pero yung baril daw niyang important, sir, nandun sa area, sir, nakasandal sa yung gawin ng niyog. Yung gawin ng banig ba, sir? Yung romblon tawag sa Bisaya. Ang tawag niya sa kanyan, di ko ganun alam Tagalog. Doon daw nakasandal, sir, yung bala daw niya, sir, 12 na magasin. Hipo daw katan, puno daw to lahat, sir. Ituro daw niya, sir. Kasi kasama ko man yung mga tauhan ko na rin. Nagsumbong na siya. Nako, sabi ni CEO, sige,
pagpaalam ni Brigade Commander, ang Brigade Commander the time, sir, si General Bonifacio Ramos. Pinahintay ako sasama lahat sa taga-brigade kaysa sa award man, sir. Isang baril yung puntahan namin, ang naglakad kami doon, sir, na sundalo, mga 60 plus. Dami naman. Kasama yung Brigade Commander. Ngayon lang Masirs Down, walang naka-trigger, wala nang Abu Sayyaf dito, nag-iisa lang nga yan kinuha ko. Wala Abu Sayyaf dito, malayo ng Abu Sayyaf ang kasamaan. Ayaw talagang kinig ibang sundalo, nagsabi na ako ni Brigade Commander, sir, palip sir, pakikuman sir, Masirs Down lahat sir. Nandun yung baril so, ang gusto nyo, siya man kukuha. Kasi, i-video. Nung Masirs Down na lahat, dandahan na kami dalawa, lapit doon. Lingon muna ng ganyan siya, sir. Pag Masirs Down na lahat, ganyan kagad sa important sir. So, ibigay sa akin, dabay, suksok siya sa likuran ko. Ito na sir, yung, kayo na magkuha ng magasin. Di, doon na natin mag-picture sa labas kasi nanginginig na sir. Grabing takot na niya kasi titingnan niya yung sundalo. Parang huwag nga kayo mag-alerto, wala na talagang Abu Sayyaf dito, iba, ito lang. Dala na. So, dala ko na siya sir sa Ngayon sir, nakiusap ako nga hindi pakulong yun. Kasi gamitin ko sana mag-series connection. Nako sir, nalaman ng ibang mga grupo, hindi pumayag sir kasi ang gusto nila na ipakulong para wala na akong din ako mag-series connection. So wala akong magawa. Hindi nila alam na marami na akong kakilala. Hanggang ngayon sir nga, umabot na nagkakilala kami, alam ni Kenel Buwan, nga nandoon ako sa Basilan sa 24, nagpasign din siya ng may contact kami, nagpasign siya ng siya mag-battalion commander sa Ranger doon sa Kabunbata. Pagdating niya doon, pinatawag niya ako. Sabi niya, mag-play kayo ni Jokno, yung classmate namin, kay Hamsi Raji Saleh. So ngayon kay Hamsi Saleh, sir, maganda na sana yung plano namin. Una talagang plano noon, sir, ni Sir Buwan. Pupunta yung helicopter, ibigay yung 20 na sako na bigas yata at saka 200,000 yung pira doon sa Kapayawan. Dahil pagbaba doon na bigay na lahat, sasama si Hamsi Saleh sa helicopter to Manila, mag-surrender na. Nako, na-essence lang Sir Buwan noon, sir, kasi pagka bigay lahat, hindi masumama si Hamsi Saleh. So, ang nangyari, nagalit na. So, sabi ni Sir Buwan, ito, doon tayo, ito yung plano. So, kausapin uli si Kwan, pag may pira uli, bago magpirman sa cheque, magpa-picture muna. So, may kameraman diya, Kenel Buwan, Hamsi Saleh, ako, isa ka Abu Sayyaf, ngayon, si Jokno, isa ka Abu Sayyaf, hanggang matag-isan yung 5. Tao ni Hamsi, kasi kunti na lang, kasi city man sila. Andi din namin noon ni Kenel Buwan, sir, is 10. Basta pizza gesto niya, nag-usap kami, is 2. Murag mi yata, mi 2. So, nangyari, kung di ko ganong kabisado na, medyo matagal-tagal na yun, ang pizza, kabisado ko ang buuan, hindi. Ngayon, bigla pa lang madali si Hamsi. Pizza 8 tumawag na nandoon na sila sa Kumalarang, doon sa may ilog, kasi makipagkita na. So ngayon tawag si Sir Buwan sa akin, galing ako sa lakad, may dinidevelop akong iba, kasi tuloy-tuloy yung development ko kung saan ang mga galawan nila para, tinatrack ko parati sir ba. So alam ko naman talagang tumawid na, bumaba na si Hamsi dyan sa area nga kung saan kami magmimit. Di, umuwi ako sa kampong, kumain. Habang kumakain ako, panay tawag, di ko sinasagot kasi pagod ako. Nung bandang huli, pagka mga 2:00, pumutok man doon sa baba. Pinuntahan ko, nakita ko, umusok na lang, karga na nila, ubos na, sabi sa Isale. Itong napatyan ang Ranger isa, yung hindi gano'ng nakaalam sa plano. So, may gas-gas din si Medyo Buwan sa kamay noon, nung nakipagkita siya sa akin sa Southcom, ako yung biniblame niya, sabi niya, pakangka-angka, hindi ka na kako sir, hindi pa man andidi natin, andidi natin, bakit napaaga mo? Tumawag na, pasensya ka, classmate. Sige lang sir, wala mang problema yun, at least nakuha. So, okay na. So, ngayon nung nagbilo na si Sir Buwan, tuloy-tuloy na development ko, na-relieve si Captain Arnel Bautista, ang pumalit na ako, si Sir Makarandan. So, doon na kami nagtrabaho kasi